Nang marinig ito, ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay tumingin sa kanilang pinuno na may pagkasabik at tumugon, "Tama nga, ang pangalan ay maganda rin." Pumikit ang pinuno, nagpunas ng pawis, at nilinaw ang kanyang lalamunan. Tinanong niya ako kung ganoon nga ba. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sa anumang paraan, mag-focus na lang tayo sa laban, at kung patuloy tayong manonood, marami tayong matututuhan." Tumugon naman sila, "Opo, sir." Samantala, sa loob ng angka ng H1 Bao, si H1 Bao Juk, ay nakaupo sa harap ng mesa na may mga pagkaing nakalatag. Kasama niya ang kanyang ampun na anak na si H1 Bao Ryu. Nakaupo si Juk, na may ngiti sa mukha, nakatingin sa kanyang anak at sinabing, "Nakikita mo, ang bawat isa na pumunta dito ay nag-e-enjoy sa kompetisyon ng martial arts." Habang nakatingin siya kay Ryo, na parang iniisip ang mga bagay-bagay, kumuha siya ng takor para punuin ng tsaa ang tasa para sa kanya at sa kanyang anak. Habang pinupuno ang mga tasa ng tsaa, tinanong niya ito kung nakapagpasya na ba siya. Walang ekspresyon sa mukha ni Ryo nang sumagot, "Tama ka, ama, ito ay dahil sa filial piety." Humigop si Juk ng tsaa at tumango. Dagdag pa ni Ryo na kung gusto niyang tanungin kung bakit, hindi maaari na lang niyang talikuran ang kanyang dugo kapag naliwanagan na siya. Pagkatapos napalingon siya at napatingin sa balkonahe. Nakita niya ang head ng Namgang at mga kasamang dumaan. Sinabi ni Ryo na hindi niya akalain na ang pamilyang yun ay muling magpapakita sa tagal ng panahon. Muli niyang tiningnan ito, alam niya nang makita niya, naalala ni Ryo nang makita ang kanilang pinuno na iyon ang kanyang kapatid. Gayunpaman niyuko niya ang kanyang ulo at pinaikit ang mga mata. Iniisip na nanatili siya upang ibangon ang kanilang pamilya. At iniisip kung ano ang pinagdaanan niya. Habang nasasaktan ang kanyang kalooban. Habang nananatiling nakaupo at nakakuyom ang mga kamay sa kanyang mga binti. Nakayuko siya at nag-apologize sa kanyang ama, habang si Juk na may pag-aalalang ekspresyon, inabot ang kamay kay Ryo. Sinabing hindi siya dapat mag-sorry dahil wala naman siyang magagawa patungkol dito. Napayuko si Ryo, habang sinasabi ni Juk na lagi miyang tatandaan, na kung minsan nagiging komplikado ang prinsipyo depende sa katapatan ng bawat isa. Kahit natalikuran ang ngalan ng H. Wangbu, at gamitin ang pangalang Namgang na nananalaytay sa kanyang dugo. Naging emosyonal si Ryo nang marinig ito tumutulo ang kanyang mga luha tinatawag ang kanyang ama. Habang napapikit si Juk na may ngiti, nagtatanong kung sakaling talikuran niya ang kanyang angkan o kahit ano pa man ang gusto niya sa buhay. Kung makapagdesisyon siya na bumuo ng sariling pamilya at magkaanak ang kanyang anak ay maituturing na kanyang apo. At tinanong niya si Ryo kung naiintindihan ba niya. Tumango si Ryo sa kanyang ama at sumagot na tatandaan niya yon. Sa kabilang bahagi ng lugar ng labanan, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng pinuno ng pamilyang Namgang at ni Pang Han. Ang pinuno ng mga tauhan ng pamilyang Namgang ay nakatayo sa tabi ng matandang lalaki. Habang pinapanood ng matandang lalaki ang laban, sinabi niyang akala niya ay oras na para ipakita ni Pang Han ang kanyang mga kasanayan. Bilang tugon, sinabi ng matanda na minsan siyang tinawag na hot blood magnitude, na hindi basta-basta nagpapatalo ngunit ngayon, pinipilit na lang ni Pang Han ang kanyang sarili habang sugatan, hawak ang kanyang espada at iniisip na ito ay isang kamanghamanghang teknik sa espada. Nakapagpabaya siya sa kanyang bantay, ngunit nakita niyang may puwang sa kanyang depensa, at ang kanyang teknik ng espada ay hindi sapat. Hanbang sa pinuno ng pamilyang Namgang ay sapat pa rin. Nakatayo siya sa harap ni Lady Min, hawak ang kanyang espada at tinititigan siya. Pagkatapos nito, ginamit ni Han ang kanyang mga kapangyarihan at tumingin sa kanya. Sinabi, "Sige, gawin na natin ito ng maayos." Mabilis siyang gumalaw at pumunta sa likuran niya, sinabing Namgang Family Head. Habang siya'y nakatayo sa gitna ng usok ng alikabok, tinitingnan niya siya ng mabilis. Lumipat si Han mula sa likuran patungo sa harapan at pinalo ang kanyang espada sa kanya. Tamang-tama namang nailagay niya ang kanyang espada bago ito tamaan. Nagpatuloy ang duel sa pagitan nilang dalawa. Gumamit si Han ng Magic Blast Attack habang gumagalaw at iwinasiwas ang kanyang espada. Iniisip ni Namgang na nag-iba ang trajectory ng kanyang espada, kaya't mabilis niyang pinasok ang puwang. Habang umiiwas, iniisip niya na ito nga ang pagkakaiba ng kanilang karanasan. Hindi siya makahinga ng maayos dahil mabilis na sumugod si Han na may galit na mukha at hinato ang kanyang espada sa kanya. Habang patuloy ang kanilang laban, ang alikabok at usok ay bumalat sa lugar kung saan sila naglalaban. Ginamit ni Han ang kanyang magic na spin at pinalibutan ang sarili ng kanyang kapangyarihan.
Dahil sa kanyang magic, kumalat ang usok sa paligid habang siya naman ay nakatayo roon, naghahanda ng kanyang espada. Nagulat siya nang makita ang bilis at lakas ni Han, na iniisip na kaya nitong pabagsakin ang kanyang tiyuhin. Kailangan niyang tapusin ito. Iniisip niya ito habang pumikit, inaktiba ang kanyang magic, at hinato ang kanyang espada. Ang kanyang kapangyarihan ay pinalibutan ng espada at umangat. Habang inaktiba niya ang kanyang magic, nang makita ito ng pinuno ng pamilyang Nongan, siya ay nagulat. Iniisip ni kung paano nangyari na mayroon siyang ganoong kapangyarihan. Nakatayo ang pinuno ng pamilyang Namgang, nakabuka ang kanyang mga paa, pumikit, inilagay ang espada sa harap niya, at inaktiba ang kanyang magic gamit ang kaliwang kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay pinalibutan siya at gumalaw patungo kay Han. Si Ham naman ay nakatayo, inilagay ang kanyang espada sa harap niya, inaktiba ang kanyang spin lightning magic, at ipinatong ang kanyang kaliwang palad sa espada. Ang kanyang mga mata ay naging kulay ginto, tulad ng kanyang umiikot na magic. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya na lumalapit na ito sa kanya gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang mga mata ng pinuno ng pamilyang Namgang ay nagsimulang kumislap, at hinato niya ang kanyang espada at tumalon pasulong sa kanya. Gumamit din si Han ng kanyang magic na gumagalaw upang labanan ang kanyang atake. Ang alikabok at usok sa paligid, pati na rin ang kanilang umiikot na magic, ay pumilibot sa kanila at gumalaw patungo sa mga taong nakaupo doon. Habang nagsimula ang laban, ang hangin ng kanilang magic ay umabot sa mga tao sa stadium. Ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay nakaupo roon, nagulat, at nagtakip ng kanilang mga mukha, nagtanong kung paano naging ganoon kalakas ang hangin habang ang kanilang pinuno ay nakaupo, pinipigil ang kanyang mga labi. Iniisip niya na ang elixir na ininom niya ay ipinakita na ang buong potensyal nito. Iniisip niya ito habang sumagot, yan ang Emperor Sword. Tumalikod si Shot at tumingin sa kanilang pinuno, nagulat sa pagiging pinuno at Emperor Sword. Nakatupi ang mga braso ng kanilang pinuno, nakatingin sa unahan, at sumagot, tama. Maliban sa teknik ng espada niya dati na nakatuon sa pagiging mahinahon, ito ay isang teknik na nagpapataas ng lakas at kapangyarihan. Lahat sila ay nakatingin sa kanilang pinuno, pagkatapos ay nagtanong si Shot kung ibinibigay na ba ng pinuno ng pamilya ang lahat para manalo. Ang pinuno, habang pinipigil ang kanyang mga labi at pinipiga ang kanyang kilay, ay sumagot, tama. Samantala, nakatingin ang pinuno sa lugar ng labanan, iniisip na ang paggamit ng Emperor Sword Arts ay isang laban ng lakas. Sigurado siyang magkakaroon ng pagkasira at pagkabasag mula dito. Ang mananalo ay magiging batay sa kung sino ang nakapag-master ng kanilang martial arts ng mas perpekto at nakapag-train ng kanilang inner knee. Sa lugar ng labanan, tinaas ng pinuno ng pamilyang Namgang ang kanyang boses at hinato ang kanyang magic sword. Bilang tugon, hinato din ni Han ang kanyang espada, ang malakas na bugso ng hangin at ang kanilang umiikot na magic ay pumilibot sa kanila. Habang patuloy ang kanilang laban, inikat nila ang kanilang espada at sabay na tumalon sa ere. Ang malakas na buhawi ng hangin ay umangat mula sa lupa, at ang kanilang umiikot na magic ay pumilibot sa buhawi ng hangin. Matapos ang labanan sa ere, sabay silang bumaba sa lupa. Tumayo si Han sa harap niya, pinalibutan ng kanyang magic, huminga ng malalim at tumingin sa kanya. Iniisip na inaasahan niyang mangyayari ito. Magulo na ang kanyang katawan ngayon. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, iniisip na isa pang pagkakataon na lang. Habang nakatayo siya sa harap nito, pinalibutan ng kanyang magic, galit siyang tumingin sa kanya. Pareho silang galit na tumingin sa isa't isa at inilagay ang kanilang mga espada sa harap nila. Pagkatapos nito, sabay nilang hinato ang kanilang mga espada. Habang si Han ay nag-atake, ngunit bago pa niya ito matamaan, tumalon siya pataas at iniwasan ang atake. Pagkatapos ay tumayo siya sa ere, pumikit at tinaas ang kanyang baba, iniisip na narating niya ito dahil sa tulong. Pagkatapos nito, naalala niya kung paano niya natutunan ang teknik sa pakikipaglaban gamit ang espada. Iniisip na hindi niya magagawa yun kung nag-iisa lamang siya. Hinato niya ang kanyang espada, habang galit na nakatingin kay Han at lumipad patungo sa kanya sa ere, iniisip na ipagpapatuloy niya ang kinabukasan ng pamilyang Namgang. Habang siya ay nasa ere, ginamit niya ang kanyang umiikot na magic, hinato ang kanyang espada, at sumigaw, habang isang malakas na buhawi ng hangin ay nalikha at ang kanyang umiikot na magic ay pinalibutan ang buhawi. Ang umiikot na magic na buhawi ng hangin ay umikot sa martial arts hall at umakyat. Ngunit dahil sa hangin, nagsimula nang lumipad ang lahat ng bagay,
kahit ang pagkain sa plato at tasa na nakalagay sa mesa sa harap ng mga taong nakaupo sa hall ay bumagsak sa kanilang mga mukha at natapon. Ang matandang nakatingin sa harap, patungo sa lugar ng laban, ay nagsabi, "Anong napakalakas na hampas ng kapangyarihan na ito?" At ang lalaking nakaupo sa panel ng mga matatanda ay nagsabi, kahanga-hanga, habang ang pagkain sa mesa sa harap niya ay lumipad sa ere. Ang lalaking may gray na buhok na nakaupo sa tabi ng matanda ay dinadala ang tasa ng tsaa sa kanyang bibig upang uminom, ngunit bago niya ito mainom, natapon ang tsaa sa kanyang bibig. Habang hawak niya ang tasa, sinabi niya sa matanda at sa lalaking nakaupo sa tabi niya, "Yan ang tinutukoy ko." Dagdag pa, ang lalaking may gray na buhok na nakaupo sa tabi ng matanda ay tumingin patungo sa pinuno ng pamilyang Namgang na pinalilibutan ng kanyang umiikot na magic sa buhawi at sinabi, "Ngayon, dumarating na sila." Nagtanong ang matanda, sa ganoong kaso, sino ang nanalo? Sa lugar ng laban, nakatayo sila sa harap ng isa't isa, pinalibutan ng mga alon ng umiikot na magic ng pinuno ng pamilyang Namgang at mga alon ng buhawi na umaakyat pataas. Nagtitigan ang pinuno ng pamilyang Namgang at si Han, at pagkatapos ay bumagsak ang pinuno ng pamilyang Namgang sa kanyang mga tuhod at ang kamay na hawak ang kanyang espada ay dumudugo at bumagsak sa lupa. Siya ay huminga ng malalim, habang duguan ang kanyang bibig, tumingin kay Han. Si Han, na nakatingin sa kanya, ay sumigaw. Sumagot din siya ngunit naisip niya na ang pinuno ng kanilang pamilya ay sumuko na. Habang siya ay nakaupo roon, nakayuko ang ulo, siya ay nagsalita, natatapos na ito. Napahanga siya sa kanyang mga salita. Pagkatapos, siya ay bumagsak sa lupa, pagod at sugatan. Nakita ito ng mga miyembro ng pamilyang Namgang at sila ay sumigaw para sa kanilang pinuno. Gayunpaman, ang ibang miyembro ng pamilya na may mga brown na kasuotan ay nakaupo roon at nagulat. Isa sa kanila ang nagsabing nagtataka siya kung ano ang mangyayari sa pamilyang Namgang ngayon. Ang isa pa sa kanilang koponan ay nakaupo sa hagdan sa ibaba, nagulat, at tinanong kung alam niya, na ngayong natalo ang pinuno ng kanilang pamilya, may taong lalabas upang pamunuan ang pamilya. Nakakapanghinayang dahil nagbigay siya ng magandang laban, sabi ng pinuno ng pamilyang Namgang habang nakaupo roon at nagtanong, ano ang nangyari sa pamilya? Ang matandang nakaupo sa tabi niya ay sumagot, nahimatay siya ng sandali. Kailangan lang niyang magpahinga at gagaling siya agad. Nang marinig ito, pumikit ang pinuno at huminga ng malalim, masaya. Ang matandang lalaki ay nagulat at nagsimulang pawisan nang makita ang lahat ng miyembro ng pamilyang Namgang na nakaupo sa harap niya, nakangiti. Pagkatapos nito, hinawakan ng pinuno ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak tulad ng isang bata, sumisigaw, ito ay nakakabaliw. Habang ang matandang lalaki sa tabi niya ay lumingon at tumingin sa kanya, tumawa, at tinanong, tulad ng sinabi mo, hindi ba ito magandang pagkakataon, perpektong pagkakataon, upang ipakita ang pamilyang Namgang? Ang pinuno, na may seryosong ekspresyon, ay sumagot, huwag mo akong biruin, pakiusap. Pagkatapos, na may seryosong ekspresyon, tumingin siya sa unahan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo siya roon, nakatingin sa pinuno ng pamilyang Namgang na nakahiga sa lugar ng laban, iniisip na ito ay isang magandang karanasan para sa kanya. Kaya hindi niya ito pinigilan. Habang siya ay nakaupo roon, nakatingin sa lugar ng laban, iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay King at tinanong siya kung maaari niyang ibigay sa kanya ang kanyang espada. Nakaupo si King doon, tumalikod, nagulat, at tumingin sa kanilang pinuno. Hiniling ng pinuno ang kanyang espada at pagkatapos ay kinuha ito ng matibay, iniisip, tama ito. Pagkatapos nito, ibinigay ng pinuno ang kanyang espada kay Kane, at ngumiti, sinasabing, Pak, iingatan mo ito sandali, pwede ba? Si Kane, na may gulat na mukha, ay hawak ang espada ng pinuno. Pagkatapos nito, tumalon ang pinuno ng pamilyang Namgang sa ere, sinasabing aalis na siya, habang ang mga miyembro ng koponan ay nakaupo at tinitingala ang kanilang pinuno na lumilipad sa ibabaw nila. Ang matandang lalaki na nakapulupot ang mga braso at nakaupo sa likuran ng mga miyembro ng pamilyang Namgang ay nagsabi na dahil napagpasyahan niyang gawin ito. Bumaba ang pinuno sa mga hagdan ng fighting ground, nilinggan ang matandang lalaki, at sumagot, natural lang iyon. Gayunpaman, ang pinuno na may hawak na espada ay bumaba ng mga hagdan. Nakita ito ng lalaking may maroon na buhok na nakaupo roon, excited na itinaas ang kamao at sinabing, narito na siya. Lumabas na siya. Ang kanyang kaibigang may dark gray na buhok na nakaupo sa tabi niya ay excited din at sinabing, tignan mo, di ba sinabi ko na natural lang para sa kanya na sumulong?
Sa hall ng talakayan, ang lalaking may dark gray na buhok na nakaupo sa tabi ng elder ay nagsabi, siya ang tinutukoy ko. Ang elder ay lumingon, nagulat, at tumingin sa kanya. Tinanong kung kilala niya ito. Ang lalaking may dark gray na buhok ay ngumiti at sumagot na siya ay isang taong nakilala ng kanyang kapatid. Ngunit kahit ang kanyang kapatid ay walang ideya kung ano ang kakayahan nito. Narinig ito ng elder, hinimas ang kanyang balbas at tumingin sa fighting ground, nagsabi na mukha siyang bata. Sa kabilang panig ng fighting ground, nakatayo ang pinuno sa harap ni Han, hawak ang kanyang espada, at sinabing siya ay si Eugene Ho, habang si Han ay nag-aaktibo ng kanyang magic power. Tumingin si Eugene kay Han, huminga ng malalim at sumagot na siya ay si Pang Han. Galit na tumingin si Eugene kay Han, kinagat ang kanyang labi at idinagdag na tatanggapin niya ang pagkatalo kung makayanan ni Han ang kahit isang hampas mula sa kanya. Narinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Pang, at sila ay nagalit, at ang isa sa kanila ay itinaas ang kanyang boses. Ang isa pang miyembro ay nakaupo sa ibaba ng upuan at nagulat, nagtanong, isang hampas lang. Sa fighting ground, narinig ni Han ang mga salita ni Eugene Ho, at galit na sumagot, matapang ka. Ang kamay ni Han, kung saan niya hawak ang kanyang espada, ay nagsimulang manginig sa galit, at ang kanyang aura ay lumaganap sa paligid niya. Pagkatapos nito, galit niyang hinato ang kanyang espada, at isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang espada, at ang kanyang kapangyarihan ay umikot pataas. Nakita ni Eugene Ho ang liwanag mula sa malayo, itinuro ang kanyang espada kay Han. Ang asul na aura ni Eugene ay umikot sa paligid niya at tumaas pataas, habang ang bagyong alikabok ay kumalat sa paligid niya. Tumayo siya roon, galit na nakatingin kay Han, at sinabing, saluhin mo ito. Ang aura ay lumapit kay Han at nagsimulang sumabog. Nakita ito ni Han, at tumayo roon na may galit na pulang mata, nagulat, iniisip kung paano siya makahinga. Ang aura na papalapit sa kanya ay nagsimulang mag-transform sa pulang kidlat na mga bala at nagsaksak sa katawan ni Han. Nakatayo si Han roon, nagulat at nakatingin kay Eugene Ho, iniisip na tila hindi ito seryoso. Ngunit pakiramdam niya ay parang siya ay sinaksak ng matalim na kutsilyo sa buong katawan. Si Eugene Ho ay tumayo roon, may galit na puting mata, pinalabas ang kanyang magic aura patungo kay Han. Lumilipad ang kanyang buhok sa ere. Ang mga bala ng aura ni Eugene ay sumaksak sa katawan ni Han, at ang mga ito ay napakasakit na ang mga mata ni Han ay naging pula tulad ng mga bala at nagsimulang mag-crack. Ngunit nagwakas ang pagtitiis ni Han, at tumayo siya roon, humihinga ng malalim, habang ang mga bala na papalapit sa kanya ay bumubuo ng bilog. Nakita ito ng lalaking may dark gray na buhok na nakaupo sa hall ng talakayan sa tabi ng elder, nagulat at galit na sinabing, iyan ang estado ng intangible blade. Ang elder ay nakaupo roon, nagulat at nagsabing, Palem, mga sesyon. At ang lalaking nakasuot ng purple na robe ay nagtanong kung paano siya nakarating sa yugtong yun habang nasa kabilang panig ng fighting ground, si Pang Han, na bumagsak sa lupa sa sakit, habang si Eugene Ho ay nakatayo roon, itinuturo ang kanyang espada kay Pang Han. Habang bumagsak si Pang Han, ang mga miyembro ng pamilyang Pang ay sumigaw. Si Eugene Ho ay tumayo roon, ipinagpag ang kanyang espada at nagbigay ng malalim na buntong hininga, na may gulat na mukha, nagsabi na hindi pa siya nagsisimula, ngunit natapos na rin ang kanyang aura. Ngunit ang alikabok at usok ay nanatili. Ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay nakaupo roon at nagulat sa nakita nilang pagganap ng kanilang pinuno. Si Kane, na may nakangangang bibig, ay nagtanong, ano ito? Ang pinuno ng pamilya ay nakaupo roon na may gulat na mukha. Siya ay nanginginig at nagsabing, ito ang Emperor Sword Arts. Ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay nakaupo sa harap niya at nagtatanong sa kanilang mga sarili tungkol sa kanilang pinuno. Pagkatapos, tumayo siya mula sa upuan, naupo muli, at nagkasalita ng mabigat, sinasabing, iyan ang tunay na Emperor Sword Art.